ako dito sa aking kinatatayuan ngayon. Halos sakyan niya ako ng hangin dahil sa lakas nito. Lahat ng mga sasakyan dito sa Rojas Boulevard ngayon, naghahanap na ng kanilang madadaanan dahil kahit hindi na passable yung Rojas Boulevard. Sa taas ng hangin! Dahil nga, dun sa lakas ng hangin at Takot naman po, pero si Lord na bahala sa akin. Maya't maya humihinto sila kapag nararamdaman nila na lumalakas ang ihip ng hangin dahil may posibilidad daw. Magsilikas na at dito na po ang truck ng ating barangay. Hindi ba nagpapakulaan daw? Tumaas na ngayon yan. Tumaas na. kung nakikita ninyo, ito pong ilog na to talagang umapaw na siya. Mistulang dagat na siya ngayon at Magandang gabi po na nung balik ngayong araw ang mga alaala ni Ondoy sa paghagupit ng bagyong Pedring. Bagamat mas mahina ang ulang dulot ni Pedring, mas malakas naman ang ibinuga nitong hangin. Higit ding mas malawak ang sinalanta ni Pedring, buong Luzon na paralisa mula Cagayan hanggang sa Kabikulan ng lakas o malakas na ulan at hangin. Nakatutok ang buong puwersa ng GMA News and Public Affairs para iatid sa inyo ang pinakasariwang balita kaugnay ng pananalasa ng bagyong Pedring. Nasa lungsod ng Maynila si Ian Cruz, si Maris Umali nasa Marikina. Mag-uulat naman mula sa Malabon si Cara David, si Salima Refran, mag-uulat mula sa Isabela kung saan naglandfall ang bagyo. Alamin din natin ang sitwasyon sa Camarines Sur, naroon naman si Marisol Abduraman. Hihingi rin tayo ng update mula mismo sa Pag-asa. Hindi man direktang pinuntirya ng bagyong Pedring ang Kamaynilaan, 5 tao pa rin ang namatay rito. Ayon sa National Disaster Risk Management and Reduction Council, 2 pa ang patay sa Region 3. Nagkaroon ng tinatawag na storm surge sa Manila Bay, kaya binaha ng husto ang Ross Boulevard, pati na ang isang hotel, isang embahada at isang museum. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, matinding baha ang naranasan dito sa kahabaan ng Ross Boulevard dahil sa pananalasa ng bagyong si Pedring. Ayon sa Pag-asa, dulot daw ito ng storm surge na naranasan sa Manila Bay. Sa Villalobos Street sa Quiapo, Maynila namin unang natikman ang hagupit ng bagyong Pedring kaninang umaga. Pumipito ang napakalakas na hangin na dala ng bagyong Pedring. Ang mga nagtitinda rito, kanya-kanyang takip ng kanilang kalakal. Napakalakas ng hangin na nararamdaman dito sa bahaging ito ng Quiapo, Maynila. Kaya naman karamihan sa ating mga kababayan, hirap sa kanilang pagdaan dito. Yung kanilang mga daladalang payong ay hindi nga nila magamit na maayos dahil sa lakas ng hangin. Sa Ayala Boulevard, tumumba sa kalsada ang 2 poste ng linya ng telepono matapos gupuin ang malakas na hangin ng punong nakatanim sa loob ng Technological University of the Philippines. Wasak ang pader ng kolehiyo, mabuting wala namang nasaktan. Bigla lang bumagsak na narinig na namin kung malabog. Malakas ang hangin noon. Malakas. Sobrang lakas. Malakas. Ilan pang mga puno ang nadaanan naming pinatumba ng hangin, pero pinakamatindi ang sinapit ng kahabaan ng Ross Boulevard. Ang Bantayog ni Gato Rizal nalubog, maging ang Museum Pambata di pinatawad ng baha. Sa paligid nito, maraming sasakyan ang nalubog sa bigla at di inaasahang paglaki ng tubig. Pati ang teritoryo ng Amerika, ang US Embassy, hindi pinalampas ni Pedring.
Abot hanggang Baywang daw ang pinakamalalim na taas ng baha, paglampas ng embahada hanggang sa kanto ng Quirino Avenue. Kaya mula kanina, tigil din ang operasyon ng embahada hanggang bukas. Maging ang mga manggagawa sa ginagawang gusali ng US Embassy natigil ang trabaho dahil sa malakas na hangin at mataas na tubig. Sa di kalayuan sa kanto ng UN Avenue at Ross Boulevard, matinding animoy dilubyo ang aming namataan. Ilang pedicab driver ang aming nakita. Ang isa sa kanila, sinikap agad makapunta sa ligtas na lugar. Hanggang saan po ng baha? Hanggang Quirino po ito. Kasi yung nanggagaling sa dagat, pero sa Igaguan, pagkada. Pero ang isa pang pedicab driver, nalubog ng tuluyan sa tubig ng tangayin ng hangin. Tila umiikot kasi ang hangin sa lugar na sinabayan pa ng malakas na daloy ng tubig. Pero ang isang rider ng motor na ito, lakas loob sinuong ang malakas na hangin at baha. Ang ilan, malaking panganib din ang sinuong para lang makapunta sa ligtas na lugar. Kinailangan pa nilang magkapit-kapit ng kamay para di sila tangayin ng pinagsalib na lakas ng hangin at umaagos sa tubig. Ayon sa Pag-asa, storm swell sa Manila Bay ang dahilan ng biglang pagbaha sa lugar. Sa lakas at laki ng mga alon, maging ang entrada ng Eva Macapagal Super Terminal na tungkap at nilabasan ng tubig. Laganap na yung baha dito sa kinatatayuan ko ngayon. Ang nangyayari kasi, yung tubig mula sa Manila Bay ay humahampas patungo nga dito sa lupa kaya nagkakaroon ng malaking pagbaha. Dahil sa baha, maraming mga kababayan natin na walang nagawa kundi maglakad mula sa kanilang trabaho. Gano'ng kataas doon? Hanggang dyan ang tubig sa Manila Ocean Park. Dyan lang sa lugar. So, mula doon sa Buendia, anong pinakamalalim sa tapat ba ng US Embassy? Ito mas malalim, dyan, hanggang dito yan eh. Baywang. Oo, hanggang Baywang. Pero sa may Ermita, hanggang tuhod lang. Oo. Hanggang sa may top, sa may PGH. Yung sa Embassy, hanggang saan? Hanggang dito. Baywang. Oo. Ang iba naman, lumusong din daw sa malalim. Maswerteng nasakay sa truck ng Philippine Army. Dakota. Bakit di na kayo malakad? Ha? Hindi na. Ano sitwasyon doon? Hanggang Baywang ng tubig eh. Sa may Paura po. Opo, Paura. Dumaan po sila. Kaya nakisakay. Wala na po makakaano eh. Nag-standard na po. Isang pedicab pa ang namataan naming tumawid sa baha sa kayang isang pamilya. Isang 10 buwang sanggol na si Baby Johnny Patarani ang kasamang sakay ng pedicab. Pati yung baby nyo na dala-dala nyo pa. Kasi nandoon pa kami kagabi. Oo. Hindi naman gaano umulan kagabi kaya hindi kami nakauwi. So, ilan pang sasakyan ang namataan namin nakalubog sa daan patungong Quirino Grandstand. Bahari ng Taft Avenue, kaya sumikip ng gusto ang trapiko. Marami rin ang kababayan nating naglakad na lang para makarating sa paroroonan. Ganito rin ang eksena sa Maria Orosa Street, kanto ng Calao. Lakas loob ding sumong sa hangin, ulan at baha. Ang karamihan sa kanilang galing sa mga trabaho. Nalubog din sa baha ang paligid ng Manila City Hall at maraming na-stranded doon kaninang hapon. Mel, bandang hapon nga ay unti-unti nang humupa ang baha dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard at nakikita naman natin sa ating live video ngayon na nadaraanan na itong kahabaan ng Rojas Boulevard. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Sa taas ng baha sa Quirino Avenue sa Maynila, sumuko pati ang mga PNP amphibian truck na may kakayahan sana lumusong sa matataas na tubig na hindi tumitirik. Pati ang 5-star hotel na Sofitel Philippine Plaza sa Pasay, binaha dahil sa pag-apaw ng Manila Bay. Nalubog tuloy ang ilang sasakyan. Yun namang mga naka-check-in sa naturang hotel, kinailangang ilipat. Nakatutok si Jamie Santos.
Halos bubong na lang ang kita sa ilang sasakyang ito nang abuti ng baha ang parking area ng Hotel Sofitel sa Pasay. Ang mga sofa ng hotel, inagos hanggang sa parking area. Naabutan namin ang ilang empleyado ng hotel na tinatanggal ang mga nalubog na sasakyan. Kwento ng gwardiya ng hotel, mag-aalas 10 ng umaga nang ibuhos ni Pedring ang kanyang bagsik. Nakakatakot daw ang mga naglalakihang alon ng Manila Bay. Lalakas ng alon, lalaki. Lumalampas doon sa bubong na yun, no? Tapos sumakit dyan. Hindi man Metro Manila ang sentro nitong bagyong si Pedring, pero ramdam na ramdam ang lakas at bagsik nito. Sa lakas pa lang ng hangin at ulan na dala nito, ang parking lot na ito nga, nagmistulang ilog na matapos malubog sa tubig baha. Nakuna ni Hughes Cooper Abbey Campos ang pagbayo na naglalakihang alon ng Manila Bay malapit sa SM Mall of Asia. Itinumba rin ng malalakas na hangin ng mga puno rito. Sa Rojas Boulevard, halos maputol ang road sign na ito sa bugso ng hangin. Nagkabuhol-buhol tuloy ang daloy ng trapiko kahit kung tutuusin, higit nakakaunti ang mga nasa lansangan. Napilitan ding isara ang kalsada para makaiwas sa aksidente ang mga nagdaraang motorista dahil sa swelling o pag-apaw ng Manila Bay. Agad namang rumesponde ang MMDA para tanggalin ang nabuwal na bakal na ito. Sa Maynila naman, nakuna namin ang 2 amphibian trucks ng Philippine National Police sa Quirino Avenue. Kaya dapat ng mga truck na ganyan na lumusong sa tubig. Pero sa taas ng baha, hindi na nito pinangasang sumuong pa. Gayunman may ilan pa rin hindi nagpasindak sa laki ng tubig. Nakikisabay ako doon sa mga truck kasi kailangan na kasi dispatch na ng mga papers ko ngayon. Sa gawing Quezon City, marami kaming nadaan ng nakatumbang puno at pose sa kalsada. Pero maagap ang MMDA Clearing Operations Team para di raw makadisgrasya pa. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Apektado rin ang operasyon ng Ospital ng Maynila. Napasok din ng GMA News ang binahang Sofitel Philippine Plaza. Mula sa Pasay, yan ang tinutukan live ni Susan Enriquez. Susan. Mel, sa laki ng umapaw na tubig sa Rojas Boulevard, inabot nito ang Ospital ng Maynila pati na ang pamosong Sofitel Philippine Plaza. Bandang alas 8 pa raw ng umaga nang umpisang bahain ang loob ng Sofitel Philippine Plaza. Bunsod ng walang humpay na pag-ulan at paghampas ng mga alon ng Manila Bay. Pero sa kuhang ito ng MMDA sa loob ng hotel, hindi na halos mababakas ang eleganteng hotel. Umapaw ang kulay putik ng tubig sa kilalang Spiral Restaurant na nasa ilalim ng hotel. Tumanggi ang pamunuan ng hotel na magpapasok ng kamera sa loob. Pero kitang-kita ko na makapasok ako bandang alas 4 ng hapon na wala ng kuryente ang hotel. Ilang staff at guardia na lang ang nandun. Ang mga bisita inilipat na sa iba't ibang hotel. Yung makikita niyo po sa likuran ko, isa sa mga parking area ng Sofitel Hotel. At tayo po sa mga nakausap natin, umabot daw po ng hanggang baywang ang tubig dito. Kaya yung ilang mga nakaparadang sasakyan dito kanina ay talaga namang inabot na ho ng tubig baha. At dahil nga po sa mataas na tubig na umabot ng hanggang baywang, yung ilang mga gamit doon sa kanilang basement ay nabasa na rin at naglutangan. Gaya po nitong nakikita natin ngayon, mga mattress po yan, mga gamit doon sa pinaka-basement nitong hotel, nabasa na at lumutang ngayon. Ito, nakatambak sila dito sa may harapan nitong hotel. Umapaw yung tubig from sa dagat, nag-overflow. That's why yung parking nila, quote unaware yung mga gwardiya rin natin, so biglang bumaha. So yung mga sasakyan ngayon, ang ginawa, hinila na lang. Ang hotel ay nasa tabi lang ng Manila Bay. Pasado alas 3 ng hapon, ang Rojas Boulevard mistulang dagat pa rin. Ang catwalk ng Manila Bay, animoy tindahan ng brickstones dahil sa dami ng tambak nito. Nawasak ang malaking bahagi ng seawall. Sira ang mga palamuti at istrukturang nagpapaganda sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Sa kabila ng nagngangalit na hampas ng alon at malakas na buhos ng ulan at ihip ng hangin, tila hindi ito alintana ng ilan nating mga kababayan para magtungo dito sa Rojas Boulevard. Ang iba, tila ginawa pang katuwaan ang nakikitang sitwasyon, habang ang iba naman sinamantala ito para makapangalakal matapos gumuho ang ilang haligi o dingding ng Manila Bay. Ang parte yan. Ha? Upuan o, parang upuan, baka ibibenta na lang namin to, kalakal na lang po eh. Isa pa sa matinding naapektuhan sa pagtaas ng tubig mula sa Manila Bay ang Ospital ng Maynila. Pinasok ng tubig ang ground floor kung saan nandoon ang emergency room. Kaya inilipat muna sa second floor ang lahat ng gamit na pwedeng ilipat pati na ang mga pasyente. Our emergency room was transferred immediately dito sa itaas. Even our laboratories, ancillary procedures, x-ray namin shut down lahat kasi meron niya mga grounds. The outpatient department pinasok na po, derma, lahat po ng ground floor namin. And because of this, we have to transfer all the patients from the ground floor to the second floor.
So lahat po ng nasa ER, nandito na po sila lahat sa second floor sa audiovisual room namin. And lahat po ng mga equipments na kaya naming buhatin, nandito na rin, lahat ng medical team. Inilipat na rin sa ibang ospital ang ilang pasyenteng kailangang operahan. Dahil dito, hindi raw muna sila makakatanggap ng mga pasyenteng kailangang operahan. All patients na need operation, yun ho mga kailangan ng mga ventilators as much as possible, go to the nearest hospital na lang muna. And yun po, basta kailangan ng electricity, hindi ho, kasi ang emergency lights namin are only for the hospital patients na po. Ang labi ng ospital ang nagsisilbi mo ng emergency room sa kasalukuyan. Nakastandby rin ang isang amphibian vehicle para maglikas ng mga pasyente kung kakailanganin. Sa mga oras na makikita niyo po, sa likuran ko, ito po yung Sofitel Hotel pero wala pong ilaw ito dahil wala na nga po silang operasyon ngayon na ilikas na ang lahat ng mga guest ng naturang hotel. At nasa likuran ko rin po itong isang amphibian vehicle ng Philippine Red Cross na nakahandang i-deploy sa kahit saan kung may mga kinakailangan pang ilikas dahil po dito sa pananalasa ng bagyong si Pedring. Dito po sa akin kinalalagyan ngayon, sa harapan mismo ng Sofitel Hotel ay pabugso-bugso na lang ho ang pagbuhos ng ulan at tumigil na rin ang malakas na hampas ng hangin. Mel? San, concerned ako dun sa ospital ng Maynila. Ibig sabihin walang generator o hindi makagamit ng generator? Mel, bali may generator pero yung generator syempre gagamitin na lamang para doon sa mga pasyente na nandoon pa na ayon doon sa assistant director, mga 200 plus pa yung mga pasyente na from ground floor ay dinala nila sa second floor. Pero yung nga sabi, kung may mga dadaling pasyente dito na kinakailangang operahan, yun yung hindi na lang nila muna magagawa. First aid treatment pwede nilang gawin pero yung mga magkakaroon ng operation ay hindi nila muna magagawa sa ngayon dahil nga yung generator nila ay para muna doon sa mga pasyente na nandoon pa rin ngayon sa ospital. Mel? Eh yun naman sa Sofitel, ano ba natin kung ilang resident o ilang guests ang inilipat mula sa hotel? Kanina, Mel, tinangka natin makuha yung mga impormasyon na yan, ano, dahil inabutan pa natin yung ibang mga guests na iniaalis dito at nililipat sa ibang hotel, pero ayaw munang magbigay ng management ng hotel kung ilan yung mga guests na inialis dito at kailangan nakabook nga dito, no, at kinailangan ilikas. Pero sabi nila ay lahat naman daw ng mga guests ay ligtas na nailipat sa ibang hotel at sa mga oras na to ay wala nang dapat ipag-alala yung kanilang mga kamag-anak. Mel? Oo. San, itong video na pinakita mo kanina, no, mukhang nasa taas ang pagkuha ng video? Yan, itong video ngayon na pinakita. Oo. I-describe mo nga saan yes, Mel, yung nakikita natin yung mga nakakatakot, ano? Well, yan, Mel, kasi yan parang nandoon sa medyo parang taas na ng hotel or yung mga katabing gusali dito. Kasi nakikita natin mga puno na yan. Yun yung nandoon na sa pinakaparang may swimming pool area ng Sofitel Hotel. At doon sa loob nun, Manila Bay na yung nasa dulo nun yung Spiral Restaurant. Yes, Manila Bay yan. Pero sabi naman kanina nitong hepe ng pulis ng Pasay, wala naman daw bumagsak na pader o seawall. Yun lang dahil sa medyo mataas yung alon, yun yung pumasok dito sa hotel. Kaya ito yung spiral. San, ito yung restaurant nila, di ba? Ito yung spiral? Yes, yung spiral na nasa pinaka parang ano yan kung basement or ground floor nitong Sofitel Hotel. At yan yung ka-level ng mga swimming pool na pinasok nga nitong tubig na nanggagaling dito sa Manila Bay. Kaya yan yung medyo grabe yung naging pinsala doon sa pagpasok ng tubig baha na yan mula dyan sa Manila Bay. Alam na ba natin kung kailan muli magbubukas ang naturang hotel, San? Hindi pa nila masabi sa ngayon, Mel, kung kailan sila makakapag-operate dahil titingnan pa nila kung ano yung magiging lagay ng panahon na bukas. But yan daw naman ay pagbibigay alam agad nila sa publiko as soon as maisaayos na nila yung mga napinsala dito sa kanilang hotel. Maraming salamat sa iyo, Susan Enrique. Dumako po naman tayo sa lungsod ng Malabon, 11 barangay na roon ang lubog sa baha. Ang ulan kasi sinabayan pa ng high tide at ang pagkasira ng ilang dike. Nakatutok doon live si Cara David. Cara? Yes, Mel, alam mo, kung tutusin, sanay na ang mga taga Malabon sa baha. Pero kung ikukumpara daw sa tubig na idinala ng Bagyong Ondoy sa kanila, mas malaki raw ang perwisyo na idinulot ng Bagyong Pedring sa mga residente ng Malabon. Hindi lang raw kasi baha yung dulot nito, kundi malakas na hampas ng hangin.
Abot dibdib ang baha sa ilang parte ng Barangay Longos at Barangay Tanyong sa Malabon nang datnan namin ito kanina. Lubog ang mga sasakyan, nagbagsakan ang ilang poste at ang ilang bahay inabot ng baha hanggang bintana. Maging ang C4 Road na kung tutuusin ay mataas na parte na ng Malabon, nilamon na rin ng tubig ang ilan sa mga parte nito dahil umapaw ang ilog. Andito ako ngayon sa Barangay Longos, Malabon. Kung nakikita ninyo, ito pong ilog na to talagang umapaw na siya, mistulang dagat na siya ngayon at ang lakas ng hampas ng hangin dito, kahit ako tinatangay, dito po sa lugar na to makikita ninyo, ang dami na pong mga nakaparadang mga sasakyan. Yung mga residente kasi dun sa lugar na yon at saka yun nandito banda, dito na pinarada yung sasakyan kasi itong tulay na ito, yung pinakamataas na parte na dito sa Malabon. Sinubukan kong pumunta sa kabilang parte ng tulay pero sobrang lakas na ng hangin at baka delikado na para sa amin. Talagang mas malaki ngayon. Yung Onday, walang Onday ganyan. Hindi po umapaw yung Hindi umapaw ang tubig dyan ngayon. Kahit walang umapaw siya. Umapaw. Dati yung nagpakawalan daw, kaya lang umapaw ngayon. Kasi hindi pa nagpapakawalan daw, tumaas na ngayon yan. Tumaas na. Sa 21 barangay sa Malabon, 11 barangay ang lubog sa baha kasama na ang Tanyong at Longos. Ang mga barangay na ito ay nasa paligid ng Navotas Malabon River na umapaw na. Ayon sa mga rescuer, kasabay ng ulang dulot ng bagyong Pedring, nasira ang ilan sa dike sa Malabon. Sumabay pa ito sa pagpasok ng high tide. Yung hangin na papunta dapat sa palayong ng dagat, sinabay po ng hangin yung alon ng dagat na pumalo po dito papuntang Malabon and Navotas. So kaya umapaw po yung tubig, then nasira po yung ibang dike. Sumama kami sa rescue operations ng Philippine Army sa Barangay Tanyong. Ilang matatanda ang isinakay namin sa bangka. Ang ilan, kinailangan pa namin hikayatin dahil ayaw nilang iwan ang kanilang ari-arian. Sa Magsaysay Street naman, halos umabot na sa dibdib ang tubig. Hindi ito kinaya ng ilang maliliit na bata. Teka, kayo mga bata, umupo kayo. O sige. Magpupunta sana sa simbahan kaninang tanghali ang mga batang ito nang bigla na lang raw pumasok ang mataas na tubig sa kanilang lugar. Saan kayo pupunta dapat? Simbahan. Sana po simbahan. O, tapos? Dito na lang daw po kasi po malalim daw po sa Magsaysay. Oo. Dinala namin sa isang mataas na lugar ang mga bata kasama ang iba pang evacuees. Ang iba namang residente ng Malabon sa City Hall nagpalipas ng masamang panahon kahit umabot hanggang bewang ang tubig sa paligid. Sanay nasa baha ang mga taga Malabon pero ngayon kakaiba raw ang dilubyong dala ng bagyong Pedring. Kakaiba raw dahil malakas ang alon ng tubig. Asawa ko naroon pa rin. Hindi ko namin akalain magkakaganito eh. Ngayon lang ko kami nakaranas ng ganito. Mel, umabot na sa mahigit 2,000 katao sa Malabon ang na-rescue na ng Malabon City Government. Posibleng dumagdag pa raw ang bilang na ito dahil patuloy pa rin ang paghagupit ng bagyong Pedring. Ngayon nga dito sa aking likuran ay patuloy pa rin yung hampas ng hangin. Walang tigil rin yung ulan dito at malakas pa rin yung hangin. Nananawagan na po ang local government ng Malabon sa Philippine Coast Guard kung pwede po silang magpadala ng amphibian vehicles para gamitin pang rescue sa mga residente. Madilim na kasi dito, Mel, ang problema, lubog pa rin sa tubig baha ang 11 barangay dito at marami pa ring mga residente ng Malabon ang kailangang i-rescue dahil may mga ilan pa ring nananatili sa kanilang mga bahay. Samantala, ayon sa pamahalang lungsod ng Malabon, wala pong pasok bukas sa preschool, elementary, high school at kolehiyo sa lahat po ng pampublikong paaralan dito sa Malabon. Mel. Kara, ilarawan mo nga, i-describe mo nga ang pagkakaiba ng, alam ko napakarami mo nang na-cover, nakahalintulad na sitwasyon. Ano, ha? Anong pagkakaiba ng coverage mo ngayon, yung feeling mo, no? Yung tama sa'yo ng hangin, yung taas ng alon at yung tubig baha, compare this no, sa mga nakalipas mong coverage. Mel, palagi akong na-assign dito sa Kamanava area kapag merong bagyo. Nung bagyong Ondoy, mataas yung tubig baha. At sanay na dito yung mga taga Malabon kasi
kumbaga stagnant lang naman yung tubig. Pero ang problema kasi dito sa Bagyong Pedring, may kasamang alon, may current yung baha. Kaya nahihirapan yung mga residente. Kasi kanina habang nagre-rescue kami, ang hirap din mag-paddle nung rubber boat at saka yung bangkang gamit namin. Kasi yung agos ng tubig malakas at yung ibang mga residente hirap din sila sa paglalakad nila kasi malakas nga yung agos ng tubig kaya at ang problema pa may mga nagbabagsakan na mga poste na mga puno, so yun actually ang pinaka problema nila dito ay yung malakas na hangin. Ito yung nagiging problema ng mga residente dito. Dagdag pa ay nagkaroon kasi ng high tide, sumabay kasi yung high tide kanina, kaya talagang mataas. May ibang mga areas dito na dati raw hindi naman inaabot ng hanggang dibdib, umabot hanggang dibdib yung tubig. Kaya ako kanina nagulat din ako sa mga taga Malabon kasi alam ko sanay na ang mga taga Kamanava pagdating sa baha. Pero kanina yung mga na-interview natin nagiiyakan yung mga iba at takot na takot, which is very unusual for people in Kamanava area dahil sanay na nga sila sa tubig baha. Nakakatakot kasi kanina dito dahil parang dilubyo daw yung dating nitong samantalang sanay na sila, no? Sanay na sila kasi sanay na sila na umaakyat lamang ang tubig. Every day pumapasok ang high tide dito sa Malabon so sanay na sila dyan sa pag-akyat ng tubig. Pero ang hindi sila sanay, yung tubig na may kasamang alon, na yun ang papasok at hahagupit sa loob ng kanilang mga kalsada, sa loob ng kanilang mga bahay. Maraming salamat sa iyo, Cara David. Baha rin po sa lungsod ng Navotas, kalapit lang ng Malabon. Pero ang matinding nagpahirap sa mga residente doon, ang pagbayo ng malalakas na alon sa mga tirahan malapit sa dagat. Nakatutok live si June Veneracion. June! Mel, halos sa walisin ng malalakas na alon dala ng Bagyong Pedring ang mga kabahayan sa gilid ng dagat dito nga sa Navotas. At sabi ng mga residenteng nakausap natin, ngayon na sila nakaranas ng ganitong klaseng problema dala nitong Bagyong Pedring, Mel. Walang kalaban-laban ng mga bahay na gawa sa light material sa hambalos ng alon sa tabing dagat sa barangay Bagong Bayan North, Navotas. Dahan-dahang nilalamon ng alon ang hilera ng mga kabahayan habang ang mga residente nagkukumahog sa pagsalba kung ano pa ang natira sa kanilang mga pinaghirapan. Isa sa mga ito si Anita Oliveros. Ang iilang gamit na kanyang naisalba sa isang pampublikong palikuran muna niya iniwan. Dito na rin daw siya magpapalipas ng gabi. Nahiya naman akong humingi sa mga kakilala ko. Naiiyak ko na ako. Nagpamanggil ako dyan, hindi naman ako matulungan. Kailan may Diyos din naman eh. Ang iba naman lumikas na sa kanilang tirahan habang may panahon pa. Sa gilid ng kalsada, nakita namin ang 2 buwang sanggol na nakalagay sa plastic na bathtub. Bit-bit ng kanyang tatay at mga kaanak papunta sa mas ligtas na lugar. Sa gitna ng malakas na hampas ng hangin at pabugso-bugsong ulan, maliit na payong lang ang pananggalang sa sanggol. Ngayon lang ba naranasan na ilikas mo yung baby mo ng ganyan? Ngayon lang po. Oo. Grabe po talaga inaabot namin ngayon. Magkasakit yan? Oo nga po. No choice din po kasi baka magkasunog naman. Wala kaming lalabasan. Sa lakas ng hampas ng alon, pati ilang barko ay sumadsad sa gilid ng pantalan. Ang isang barko ay humambalos pa sa isang tulay. Mabuti na lang at hindi nagtagal at nailayo rin ang barko sa tulay. Ito yung naging resulta ng paghampas sa isang barko dito sa isang tulay sa Navotas. Nawasak itong bahagi ng tulay at ang pangamba ng mga residente rito, kapag hindi agad ito nahayos, baka bumigay itong tulay sa oras na may dumaan na mabibigat na uri ng sasakyan. Sabi ng engineering office ng Navotas, hindi naman nanganganib na bumigay ang tulay, pero kailangan daw talaga itong ayusin agad. Baka masira yung ating tulay, yung buong structure baka masira. Buti natanggal ka agad. Kasi kanina, kung makikita natin yung dagat, talagang parang may tsunami. Sa monitoring ng District Engineering Office, lahat ng 14 na barangay na Navotas ay lubog sa baha. 1 metro raw ang average na taas ng baha sa mga lansangan. Mel, may mga area dito sa Navotas ang lampas tao yung baha, kaya todo kayod ngayon ang mga rescuer
mula sa PNP at Armed Forces of the Philippines. Ang sabi nga ng mga residente dito, kung baha nga lang daw lang ang pag-uusapan, ay kakayanin nila ito. Ang nagpakomplika ng sitwasyon ngayon ay yung malakas na hampas ng hangin at malalaking alon. Mel? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Nasa West Philippine Sea na po ngayon ang mata ng Bagyong Pedring matapos tawirin ang Hilagang Luzon. Para sa dagdag na ulat, kausapin po natin live ang Supervising Undersecretary Graciano Humol ng DOST Pag-asa. Magandang gabi po sa inyo, Yusek Humol. Nasaan na at ano po ang latest kaugnay kay Pedring? Si Typhoon Pedring po, ang kanyang lokasyon ay 70 kilometers west-northwest ng Baguio. Ang kanyang po lakas ay 120 kilometers per hour. Ang bugso po niya ay 150 kilometers per hour. Gumagalaw po siya ng west-northwest at 19 kilometers per hour. Ang signal number 3 ay nakitaas sa ibabaw ng Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan. Ang signal number 2 ay nakataas sa Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales. At ang signal number 1 po ay nakataas sa Cagayan, kasama ang Babuyan at Calayan Group of Islands, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Pampanga, Bataan at Metro Manila. Miss Mel? Yusek Humol, paliwanag nyo nga po sa amin na hindi nakakaintindi magaano ano po yung pagkakaiba ng storm surge at saka yung storm swell. Tama po yun. Una po, ang tingin ng Pag-asa DOST ay storm swell dahil continuous rainfall, continuous wind lang po ang nagtutulak sa ating pag-aalon. Subalit nung inanalyze natin, nakita po natin na yung hangin pa lang yon ay related sa pag-ikot nitong si Typhoon Pedring. Kaya storm surge po siya. Iba pa ho yan dun sa high tide? Iba pa ho yan. At iba pa rin po yan sa tsunami. Opo. Pero yung high tide, hindi ba na-predict na yan? Opo. Kaya po, mamayang alas 10, high tide po uli tayo. Kaya inaasahan po natin na may epekto po yan sa Pasig River, Marikina, Laguna de Bay at Camanaba. Opo. Ayun. Ngayon, nakita po namin kasi yung nangyari dyan sa Manila de Bay, nandyan yung MOA, yung pati nga embassy, nilubog, pati Sofitel, at lahat ng yan, Yung po ba ay dahil sa high tide, o sa storm swell, o sa storm surge? Ngayon lang po nangyari yan Opo, Miss Mel, ayan po ay kombinasyon ng high tide at storm surge. Nagkakaroon lang po tayo ng storm surge kapag ang lakas ng bagyo ay tropical storm or typhoon level. Opo. Itong pangyayaring ito, Yusek, magkakaroon po ba ng dagdag na warning ngayon ang Pag-asa kaugnay niyan? Sapagkat ito po bang nangyari na ito, hindi po ba ito na forecast? Na-forecast po natin yan. Kung makikita nyo po ang ating natural hazard na nirecognize para kay Typhoon Pedring at sa ating southwest monsoon ay landslide, flash flood, flooding, tornadoes at storm surges po. Okay. So, kanina nabanggit niyo mamayang alas 10 ng gabi, may high tide na naman. At ano ho ibig sabihin niyan? Malamang-lamang mangyari na naman yung pagbaha na ganyang kalakas? Ang mangyayari po ay inaasahan natin na tataas pa ang tubig sa Marikina River at ang tubig po ito ay hindi makakalabas sa Manila Bay dahil haharangan nitong high tide na to. So yun po ang sinasabi natin na mas mabagal ang paglabas ng tubig sa Manila Bay. Opo. Naku, dagdag pa dyan, Yusek, yung pagbubukas ng mga gate ng sa mga dam. So far po, sa Metro Manila ay ayos tayo dahil ang Lamesa Dam po ay hindi pa umaapaw. Ang Angat naman ay iba ang ilog na pinupuntahan po ng tubig na nanggagaling sa Angat Dam. Opo. Ngayon, kailan naman po papasok? Mayroon daw kasunod na bagyo Ito, Miss Mel. Opo. Yung tropical depression po na nasa labas ngayon ng Philippine Area of Responsibility, nakapantay ng Northern Luzon, inaasahan natin kung walang pagbabago, papasok po siya bukas ng hapon at tatawagin nating Tropical Depression Kiel. Yun po yung una. Kiel. Opo, Kiel. Dahil yung tinatawag po natin na Tropical Depression Kiel kaninang umaga, patuloy pa rin po siyang papasok sa Sabado. At ngayon, tatawagin natin siyang Tropical Depression Ramon. Sa dalawa po, ang pinag-uusapan natin. Dalawa? Opo. Nako.
Samantala itong Pedring, pwede po ba yung magbalik bayan? Hindi na po. Hindi Lahat na. po ng ating forecast ay papunta na po siya ng China. Aha, talagang lalabas na ho yan. Ano po? Apo. Aha. Maraming salamat po sa inyo. Supervising under... Teka muna pala, ito iniintay ng mga magulang eh. Paano po ang pasok? Bukas. May instruction po si Executive Secretary Paquito Ochoa. Alas 9 po, maglalabas po ng rekomendasyon ang Pag-asa DOST tungkol dito po. Antabayan po namin yan. Maraming salamat po sa inyo, Undersecretary Graciano Yumol ng DOST Pag-asa. Maraming salamat po. Eto, katatanggap lang ho namin. Suspendido na nga pala ang klase bukas sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at high school sa mga lungsod ng Malabon, Navotas, Marikina at San Mateo, Rizal. O yan ha, pero yung ibang mga lugar mamaya pa daw alas 9. Alamin natin kung susunod ang iba pang lugar sa Metro Manila. Ito, kausapin na natin ngayon din si Director Elena Ruiz ng DepEd National Capital Region. Magandang gabi po sa inyo, Director Ruiz. Si Mel Tiangco po ito. Magandang gabi naman, Miss Mel. Magandang gabi sa inyo lahat yan. Meron na ho kayong announcement, no, kaugnay ng suspension of classes sa Malabon, Navotas at Marikina. May iba pa po bang lugar dito sa Metro Manila ang kasama dyan sa suspension declaration na yan? Actually, guidance ni UC Qmol, ang aming magiging final na decision whether to suspend or resume classes tomorrow ay magiging depende sa kanilang recommendation sa amin na mabibigay nila between 9 and 10 tonight. Aha. So for yung additional mamayang between 9 and 10. Ito po ba public school lang ang kasali dito o lahat na ho? Pagka nag-suspend kami o nag-resume, ito pang public and private schools. Yung sa sinuspend natin sa Marikina, Malabon at saka sa Navotas, yun ay mga public schools lang kasi ginagamit ang kanilang mga paaralan na evacuation centers. Opo. Okay. Paano po malalaman ng mga magulang ngayon kung suspendido ang klase doon sa paaralan ng kanilang? Actually, kung makakapagbigay ng advisory ang Pag-asa sa amin, announce din kami mamaya before 11 o'clock yung mga last news items natin. O kung hindi man mangyari yun, early tomorrow morning, we will make our decision. When I say early, I mean 3 o'clock to 4 o'clock in the morning. Ma'am, baka pwedeng mamayang gabi na. Mahirap po yung 3 at 4 o'clock in the morning eh. Oo, sisipapin namin kasi siyempre natutulog yung mga magulang, natutulog pa yung mga bata. 3 at 4 o'clock in the morning, ang hirap po naman nun. Baka pwedeng mamaya na lang. Pakiusap na lang. Magagawa kami, depende yun sa ipapayo sa amin kasi siyempre ang amin namang pagtataya, depende sa kanilang pagtataya dahil sa kanila ang kakayahan na magtaya ng panahon. Request na lang ninyo, ma'am, ha? Oo, request namin yun kasi usapan namin yun. We have an hour-to-hour coordination with them. NMDA, Meralco. Sige po. Isa pa sa kinukonsider namin yung power kung may power na sa lahat ng lungsod. Kukulitin namin kayo mamaya, ma'am, ha? Maraming salamat po sa inyo, Director Ruiz. Magbabalik po ang 24 oras. Sa pagitan ng probinsya ng Isabela at Aurora, naglandfall o tumama sa kalupaan ang bagyong Pedring kaninang madaling araw. Naranasan ng mga residente at ng GMA News team po mismo ang bagsik ng bagyo doon. Nakatutok live si Salima Retran. Salima. Mel, matinding ulan at hangin ang humagupit sa probinsya ng Isabela nang direkta itong daanan ng bagyong Pedring. Malakas na hangin at ulan ang naranasan namin dito sa Ilagan sa buong magdamag. Ilang signage at mga puno ang nagtumbahan. Kinaumagahan, lalo pang tumindi ang bagsik ni Pedring. Halos zero visibility ang kalsada. Ang mga puno tila sumasayaw sa lakas ng hangin. Pati ang aming team, hindi nakaligtas sa bagsik ni Pedring. Buti na lang, nakapagligpit kami ng gamit bago pa ito tinumba ng hangin.
At nang bahagyang tumila ang ulan, ito ang tumambad sa amin. Nagkalat ang mga nabaling sanga at nalagas na dahon, mga nasirang pananim na palay, mga posting bumagsak at mga punong nakaharang sa mga kalsada. Ang lalaking ito, agad kinumpuni ang nasirang bubong ng kanyang bahay kahit umuulan pa. Si Aling Maxima, nilipad daw ang kanyang bubong. Buti na lang daw, nahabol pa niya ito. Hindi kami na nakatulog, baka ilipad yung bubong na ito. Tapos, pagising niyo po? Pagising lumipad yung isang kalba, inalis ng asawa ko yung kwan. Baka lumipad sa malayo, wala naman isusuli. Ang mag-anak na ito agad nakaisip ng paraan kung paano pakikinabangan ang mga nabuwal na puno. Ang gatong namin para hindi ho nakakalat sa mga lansangan. Nagalayo na ang mata ng bagyo sa Isabela bandang tanghali ayon sa Pag-asa, pero wala pa ring tigil ang buhos ng ulan at hangin. Ang mga tindahan at iba pang establishmento nagsara na. Ang mga tricycle, ilan na lang ang bumabiyahe. Nananatiling naka-heightened alert sa probinsya. Pagka meron ganito po mga kalamidad, after ng bagyo, doon natin natatanggap lahat ng mga report kung nangangailangan yung mga local government units ng suporta galing sa provincial government. Mel, sa ngayon bahagya ng humina. Ito nga ulan at hangin dito sa Isabela. Pero binabantayan naman ngayon yung mga low-lying areas para sa posibilidad ng pagbaha. Mel? Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Ang lalawigan ng Aurora ang isa sa mga direktang napuruhan ng bagyong Pedring. Sa tindi ng hagupit ng bagyo, isolated na po ang ilang lugar doon. Bagsak na rin ang komunikasyon. Maging ang aming GMA News team na nagko-cover ng sitwasyon sa bayan ng Dinalongan, maghapon po namin hindi na kontak. Gayunpaman, nagawa pa rin nila makapagpadala ng video ng pananalasa ng bagyong Pedring doon. Narito ang pagtutok ni Micaela Papa. Mistulang papel lang ang yerong bubong na ito nang tupiin ng malakas na hangin. Nagtumbahan din ang mga puno, poste ng kuryente at halos di na makita ang kalsada sa lakas ng ulan. Ganito ang inabot ng bayan ng Dinalungan nang maglandfall ang bagyong Pedring kaninang umaga. Ang lakas ng bagyong Pedring. Marami na kami na-encounter na bagyo dito. Maraming sinira pero hindi dami na sinira nito. Ang mga naiwang bangka at natumbang puno nagsisilbing bakas ng hagupit ng bagyong Pedring dito sa barangay poblasyon sa Dinalungan. Dahil nasa tabing dagat ang mga taga rito sanay na sa bagyo. Ngunit pati sila nagulat na sa unang pagkakataon umakyat sa seawall ang alon. Lahat, yung iba, biligan, mga 120 more or less families na ilan na laban sa ginawa. Kasi coastal area ang affected eh. Ngunit nang aming puntahan ng evacuation site, 6 na pamilya lang ang nandoon. Ang iba, nagsiuwian na nang bahagyang humina ang bagyo. Ang pamilya pagkalinawan. Bumalik kahit hanggang bukong-bukong ang tubig dagat na pumasok sa kanilang bahay. Meron po. Kasi meron po kami maliit na tindahan. Yung gamit po, binabantay rin po namin. Tsaka, sanay na rin po kami pag ganitong may masamang panahon. Ngunit kailangan din sumunod ang pamilya kapag ipinatupad ang forced evacuation bago magdilim. Pag-aaralan pa ng lokal na pamahalaan ang pinsalang tinamo ng munisipyo upang malaman kung kailangan magdeklara ng state of calamity. Mula sa Dinalungan, Aurora, Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Laman ng tweets ng ilang celebrities ang mga payo at paalala ngayong kasagsagan ng bagyong Pedring. Sabi ni Marvin Agustin, manatili na lang daw sa bahay kung di rin importante ang gagawin sa labas. Nagyaya namang magdasal ang singer na si Rachel Ann Go. Si Raymond Gutierrez nagising daw dahil sa lakas ng hampas ng hangin sa kanyang bintana. Nag-alala rin si Heart Evangelista dahil sa lakas ng ulan at hangin. Nagbiro naman si Tirso Cruz III na sa buong buhay niya, ngayon lang daw siya natakot sa bagyo. Mamaya, Camille Prats, ano kaya ang plano matapos mailibing ang asawang si Anthony Lensangan? Sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Susunod, sa San Mateo sa Rizal, pati mga alagang aso at baboy inilikas. 3 sanggol isinilang sa evacuation center
habang bumabagyo. At sa gitna ng pag-ulan, kable ng kuryente nagliyab. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 oras. Isolated na ang ilang bahagi ng Kabikulan. Sa gitna naman ng masungit na panahon, patuloy ang rescue operation sa mga nawawala doon. Mula sa Camarines Sur, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, patuloy ngang pinaghahanap ang 28 taon na nawawala dahil sa bagyong Pedring. Samantala, lalo pang nadagdagan ng bilang ng mga pamilyang inilikas. Malakas na hangin ang gumising sa mga taga Camarines Sur kanina. Ramdam ang bagsik ni Pedring sa dalampasigan. Kaninang umaga, lalo pang tumaas ang tubig baha sa Santiago sa bayan ng Bato. Ang mga residente nananatili pa rin sa mga evacuation center. Napasugod naman ang mamang ito kanina sa munisipyo. Humihingi ng tulong para sa ama na 2 araw na raw na nawawala matapos pumalaot ng linggo ng hapon. Nagsarap. Pangalawang gabi na ngayon, hindi na umuwi. Pero nung bang pumalaot siya, masama na ang panahon? Oo, masama na yung panahon. Bakit po ba siya pinayaan? Hindi ko alam eh. Kaya naman yung rubber boat ng ating sa LGU. Kaya agad namin ang pupuntahan. Wala namang sinayang na panahon ang mga rescuer. Kitang-kita ang sungit at sama ng panahon, pero susubukan pa rin ng mga rescuers na pumalaot para hanapin at isalba ang buhay ng mangingisda na 2 araw nang nawawala. Halos itaob na ang rubber boat na sinasakyan ng mga rescuers sa lakas ng alon. Matapos ang halos 1 oras. Nakatuwa ko. Nakaligtas ako eh. Andun siya na nakatayo, kumakaway sa amin. Talagang, kumbaga siya, hinang-hina na siya. Aminado ang rescue team, hindi naging madali ang operasyon. Lakas talaga yung alon, tapos medyo umulan. Saka yung visibility namin kanina, medyo maiksi lang. So kailangan namin lapitan talaga para makita namin si Manong. Dahil sa kanyang karanasan, hinding-hindi na raw papalaot si Mang Restituto kapag masama ang panahon. Sa tala ng RDRRMC Bicol Region, 1 ang kumpirmadong patay. Ang magdadalawang taong gulang na bata sa Bato, Catanduanes na nahulog sa creek nung kasagsagan ng malakas na ulan. Mahigit 20 mangingisda at 1 bata ang nawawala. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar. Habang isolated pa rin ang ilang bayan sa Catanduanes at wala pa rin kuryente ang ilang lugar sa rehiyon. Mel, bagamat wala ng storm signal dito sa Bicol Region, ramdam pa rin natin ang sungit ng panahon. Dahil maghapon pa rin po tayo nakaranas ng pabugso-bugsong pag-ulan at malakas pa rin ang hangin. Samantala, katatanggap lamang po natin ng impormasyon mula sa RDRRMC na nagkaroon na nga, nagsagawa na sila kaninang hapon ng clearing operation. Kaya nadadaanan na po at yung mga dati nating inuulat na mga isolated na bayan sa Catanduanes, bukas na po ngayon at napuntahan na po. Samantala, Mel, umabot po sa 14,855 po ang mga inilikas na pamilya sa Albay pa lamang po yan. At sa Camarines Sur naman, umabot po ng 25,719 na pamilya ang apektado. Hanggang sa mga oras na ito, Mel, sabi nga natin kahit wala na pong storm signal, nananatili pa rin naka-alerto ang mga local government officials dito dahil hindi pa rin po lubos na maganda ang panahon dito sa Bicol Region. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Sumabay naman sa bagyong Pedring ang welga ng mga empleyado ng Philippine Airlines. Libo-libong pasahero tuloy ang na-stranded. Nakatutok si Lia Manyala. Normal ang operasyon ng Philippine Airlines kaninang umaga. Bugso ang dating ng mga pasahero. Pero pasado alas 7 ng umaga, biglang natigil ang operasyon. Hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa mga nagwelgang empleyado. Inabandona ng mga ground crew ang kani-kanilang poste, isinara ang mga check-in counter at ipinaskil ang mga sticker na ito, tanda ng kanilang protesta. Nag-announce ang palayan ng sit-down strike. Pagkatapos noon, sumabay naman na down lahat ng system namin, ng computer.
So kahit gusto namin mag-check-in, hindi rin kami maka-check-in. 14,000 pasahero ng PAL ang na-stranded palabas at pauwi ng Maynila. Ang mga pasaherong hindi nakabiyahe, karamihan sa kanila, dismayado at sumama ang loob. Siyempre naabala kami, di ba? Isa pa, ang aga namin dito, pagkatapos ganun din lang ang mangyayari, di ba? Kami ang na-apresyo. Oo. So dapat sana, hindi nila sinabay yung strike nila. Paliwanag ng PALEA, ginawa nila ito para mapigilan ang outsourcing ng PAL na sisimula na sa October 1. Dito, mawawalan daw ng trabaho ang may 2,600 empleyadong nagtatrabaho sa catering, ground operations tulad ng ticketing at check-in at baggage handling. Sa halip ko, kontratahin ng PAL ang ibang kumpanya para gawin ito para sa kanila. It pains us also to see our passengers laboring in the departure areas and also on sa arrival areas. But again, we appeal to their sense of sympathy. We have been pushed to the wall. Pero paliwanag ng PAL, kailangan umunong gawin ang outsourcing para hindi tuluyang malugi ang airline. At dahil sa umunoy perwisyong dulot ng 300 sumali sa strike kanina, hindi na sila papayagang makabalik sa trabaho. We will consider them on official off-duty from now until September 30. And we will just pay them whatever salary they are entitled to. We will file administrative cases against them. Hanggang alas 6 ngayong gabi, kanselado ang lahat ng flight ng PAL at umaasa ang PAL management na maibabalik sa normal ang kanilang operasyon matapos nitong papasukin na ang mga outsourced service providers nila. Lia Manyalak, Nakatuto, 24 Oras. Sa pilitan namang inilikas sa mga nakatira sa paligid ng Marikina River. Umabot kasi sa critical level ang tubig, kaya halos umapaw na ito. Nakatutok doon live si Mari Zumali. Mari. Mel, as of 7 p.m. nga ngayong gabi ay umabot na sa 19.2 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Mas mababa ito ng bahagya by 0.2 meters lamang mula sa 19.4 meters na pinakamataas so far na inabot ng Marikina River dahil nga sa pag-uulang dulot ng bagyong Pedring. Pero dahil mas mataas pa rin ito sa critical level na 18 meters ay dalawang rescue team mula sa Marikina Rescue 161 ang nagtulong-tulong para sa pilitang ilikas ang mga naiwang pang residente mula sa barangay Nangka. 1:32 ng hapon na umakyat sa 18 meters ang level ng tubig sa Marikina River, kaya inumpisahan agad ang evacuation. Umabot ng hanggang dibdib na baha sa barangay Nangka. Sumama ang GMA News sa isinagawang rescue habang papunta sa lugar kung saan may natrap ng residente. Sa lakas ng agos ng baha, naanod ang mga papasok na bangka sa Marikina River. Sa kabutihang palad, wala namang nasaktan. Nang marating ng mga rescuer ang mga bahay, iilan na lang ang naiwan sa lugar. Ang iba lumikas na. Ang iba naman nasa second floor ng kanilang bahay. Nung unay ayaw pa nilang lumikas pero pumayag na rin matapos ang matinding pakiusapan. Hindi namin akalain tataas yung tubig. Pero kanina pa po, sinabihan na po kayo. Oo, kaya lang hindi namin akalain biglang ano eh. Tataas. Oo. Ngayon, sumama na kayo dahil? Oo, kasi baka tumaas pa magagabi na Sa Nangka Elementary School, dinala ang ilan sa mga inilikas. Alas 4 pa lang ng hapon, umabot na sa 968 na pamilya o mahigit 4,500 katao ang inilikas sa naturang paaralan. Dito sa evacuation center, pansamantalang sumisilong ang mga residente na labis na naapektuhan ng pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River. Karamihan nga sa kanila ay talagang binaha na yung mga tahanan at ari-arian. Pero mukhang mas matindi pa rin ang kailangan nilang bunuin dito mismo sa evacuation centers. Dahil kung makikita nyo, siksikan na talaga. At karamihan din sa mga bata nga nakita natin ay nagkakasakit na. Gaya nitong si Nanay Milagrosa, yung kanyang apo ay may sipon, ubo at nilalagnat na rin. Kumusta na po ang sitwasyon ni baby? Nilalagnat po, natatakot po ako dito kasi itong mataas po, bigla ang kanyang lagnat. Kaya po, nangangailangan po kami ng tulong na mapainom po lamang siya ng gamot. Opo, baka magkumbulsyon po dito. Kasi madali lang po tumaas yung tubig. Opo, hanggang tuhod na po dun sa bahay namin. Pero kaya lumigas na po kami kasi nadala na po kami nung undoy, ma'am. Sana po matulungan yung biyanan ko na maano kasi patatanggal po yung laman. Iwan ko po, operahan po yata yan. Humihingi na rin ng tulong maging ang kanilang barangay captain. Nabigla yung namin, evacuation center namin, medyo kukulangin Kaya naghahanap pa kami ng ibang pagdadalan sa kabilang school naman, sa St. Mary Elementary School.
Sa Provident Village, lampas tuhod na rin ang baha. Ang babaeng ito nagawa pang lumusong sa kasagsagan ng ulan. Alauna pa ng hapon isinagawa ang paglilikas sa lugar pero may mangilan-ngilang residente rin ang naiwan. Naabutan din namin ang truck na ito dala ang iba pang residente inilikas na rin. Nakantabay ang mga rescue team, rubber boat at speedboat. May ambulansya, fire truck at search and rescue utility vehicle na nakaantabay na rin sakaling kailanganin. Mel, as of 6:31 ngayong gabi ay aabot na sa mahigit 2,700 families o nasa 13,667 na individual ang inilikas na sa iba't ibang mga evacuation centers dito sa buong Marikina. At dahil nga tuloy pa rin ang pag-uulan hanggang ngayon at sinabi na rin, inabiso na rin ng Pag-asa na inaasahang pang tataas ang level ng tubig sa Marikina River ay hindi muna papayagan ang mga inilikas na ito na makabalik sa kanilang mga tahanan. Mel, idagdag ko na rin dahil nagbigay na ng anunsyo ang lokal na pamahalaan ng Marikina, wala munang pasok bukas sa elementary at high school, sa public school lamang yan dahil ginagamit pa itong mga evacuation center. Yung mga pribadong paaralan naman, nasa discretion na raw ng pamunuan ng kanilang eskwelahan kung may pasok bukas. Mel? Pero Maris, kanina, nabagit mo, mukhang maganda naman ang preparasyon ng local government dyan. Pero bakit meron lola kanina na humingi ng tulong dun sa bata na nilalagnat? Oo, Mel, maganda nga yung naging preparation, kaya lang gaya nga nung sinabi dun sa barangay Nangka ng kanilang barangay captain, hindi nila inaasahan na ganun karami yung lilikas o ililikas dun mismo sa kanilang paaralan. Kaya hindi pa sapat masyado yung kanilang mga gamot. Kaya Mel, kukunin ko na rin tong oportunidad na ito na hilingin sa mga kababayan natin na nanonood na kung maaari sila makapagbigay pa ng mga gamot para sa sipon, ubo at lagnat dahil yan talaga ang pinakakinakailangan sa ngayon. Mel? Oh, pero may mga doktor ba doon? May medical team ba doon sa evacuation center? That's not simple, you know, Mel, Maris. kanina... Hindi pa pwedeng basta magbigay lang na magbigay ng gamot. Yes, go ahead. Mel, kanina bago tayo umalis no sa Nangka Elementary School, ay nakita naman natin na merong doktor, kaya lang very limited lamang. Nung panahon na yon, ang nag-iikot doon, libo-libo itong mga evacuees na nasa eskwelahan, kaya hindi naman agad-agad matutugunan lahat ng mga pangangailangan nitong mga may sakit. Pero may nakita naman tayong doktor na umiikot doon para tugunan din kahit papano yung mga pangangailangan nila. Mel? Okay, maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Abangan ang kable ng kuryenteng sumalabat na sa humilig na puno, ayan ako nagliyab. National Career Assessment Examination o NCAE sa ilang lugar, kinansila dahil sa bagyo. Alamin kung kailan ito matutuloy. At mga kababayan nating sinalanta ng bagyo, agad nahatiran ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.